Oh, pre, saan ka galing? Sa sementeryo, pre. Libing ng biyanan ko. Ang bait mo naman, pre. Kahit magkaaway kayo ng bayanan mo, pero sumasama ka pa rin sa libing niya. Oo nga, pre. Pre, tika muna. Bakit may kalmot sa leeg at braso mo? Sobrang tapang kasi ng biyanan ko, pre. Lumalaban, ang hirap ilibing. Sa isang pharmacy, Miss, pabili ng kondom. Size, sir. binulungan ng lalaki ang tindera. Miss, yung small size. Hindi, sir. Alam ko na maliit ang sa iyo. Ang ibig kong sabihin, tagsais ang isa. Taxi driver ka na pala ngayon, bro. Kumusta nga pala ang una mong pamamasada? Baguhan ka kasi dito sa syudad. Okay lang, bro. Akala ko, sineswerte ako kanina. Ha? Bakit, bro? May sumakay kasi sa akin kanina na magandang dalaga. Nang tanungin ko siya kung saan siya bababa, ang sabi niya, kantutin niyo lang po ako, kuya. Bigla akong kinabahan. Ha? Ganun ba, bro? Ang swerte mo naman. Isaan mo siya dinala? Wala, ilang minuto lang ang lumipas, umaras siya at bumaba. Ha? Bakit naman? Baka ang akala niya, tinanggihan mo siya. Hindi ganun, bro. Nang bumaba siya, tiningnan ko ang signboard ng lugar. Tinyo Corner. Kaya pala, Kanto Tinyo. Baka magbunga ang pagkakasala natin, padre. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Ipaubaya natin ang lahat sa nasa itaas. Hindi niya tayo pababayaan. Hoy, wag niyo akong idamay dyan. Naglilinis lang ako ng kampana dito. Ngayong gabi, pupunta ako sa bahay nila ni Rose para manligaw ako sa kanya. Dito na ako sa bahay nila ni Rose. Biglang sumakit ang aking tiyan. Sana nagbawas ako kanina bago pumunta dito. Titiisin ko na lang para hindi halata. Mamadaliin ko na lang ang pangligaw para makauwi ako agad. Kakatok na ako sa pinto. Ikaw pala, Jire. Magandang gabi sa'yo, Rose. Magandang gabi din sa'yo, Jire. Tuloy po kayo. Maraming salamat, Rose. Ano po ang sadya mo, Jire? Ba't naparito ka? Rose, may sasabihin ako sa'yo. Sige po. Ano ba yan, Jire? Patay, hindi ko na mapigilan. Sumakit ulit ang aking tiyan. Sana hindi mahalata ni Rose na umutot ako. Blackie, huwag mag-ingay. May bisita tayo. May aso pala sa ilalim ng aking inuupuan at mabuti na lang siya ang napagbintangan. Jire, pasensya na po sa aming aso. Talagang nag-iingay yan pag may nag-uusap. Walang problema sa akin, Rose. Talagang ganyan ang mga aso. Ano nga ulit yung sinabi mo kanina? Sabi mo, may gusto kang sabihin sa akin. Opo, Rose. May gusto akong sabihin sa'yo. Sige, Jire, sabihin mo na. Patay, sumakit ulit ang aking tiyan. Hindi ko na mapigilan. Patay. Medyo malakas ng konti. Baka narinig ni Rose. Blackie, isa ka na lang ha. Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-ingay. Ay, salamat. Si Blackie pa rin ang napagbintangan. Jire, ulitin ko.
Pasensya na talaga sa aming aso. Ay, okay lang, Rose. Ganon talaga ang mga aso. Sige, ituloy mo na yung gusto mong sabihin sa akin. Rose? Patay, sumakit ulit ang aking tiyan. Hindi ko na mapigilan. Patay, sana si Blackie pa din ang pagbibintangan. Blackie, hindi ka pa din nakikinig sa akin. Umalis ka nga dyan. Huwag mo nang hintayin ang pang-apat. Baka tatain na itong si Jire. Si Pedro nagkausap sa kanyang papa. Pedro, sino ang mahal mo? Si mama mo o ako? Kayong dalawa. Kung ang mama mo pupunta ng Paris, tapos ako sa Amerika, saan ka sasama? Sa Paris. Mas mahal mo pala si mama mo. Papa, gusto ko lang makapunta ng Paris. O sige, ganito na lang. Baliktarin natin. Kung ang mama mo pupunta ng Amerika, tapos ako sa Paris, saan ka sasama? Sa Amerika. Dahil ba mas mahal mo ang mama mo kaysa sa akin? Papa, galing na kasi ako ng Paris kanina. Magkano ang magpatuli? Depende sa lalaki, 2,500 lang. Pero kung bakla, 25,000. Ang laki naman ng diferensya. Bakit ganon, Dok? Pag bakla kasi ang magpapatuli, kasama na ang bayan. Honey, pagkatapos mong kumain, hugasan mo ang mga plato ha. Alam mo ba, Hanay? Kaya pinangalanan ng Joy ang dishwashing liquid kasi gawain ng mga babae ang paghuhugas ng mga plato. Ganun ba yun, Han? Ang ibig sabihin, mula ngayon, ikaw na ang maglalaba? Ha? Bakit naman? Kasi, ang nabili kong sabon kanina ay Mr. Clean. Magandang araw sa'yo, Doktor. Magandang araw din sa'yo, iho. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Magpakonsulta lang po sana ako sa'yo, Doktor. Tungkol po ito sa aking pagdumi. Ano ba ang problema sa iyong pagdumi? Kasi noong isang araw, kumain ako ng papaya. Nang dumumi ako kahapon, papaya pa rin ang lumalabas. Kahapon naman, kumain ako ng saging. Nang dumumi ako kanina, saging pa rin ang lumalabas. Ngayon naman, kumain ako ng bayabas. At sigurado ako na bukas, bayabas din ang idudumi ko. Doktor, ano po ba ang problema sa aking pagdumi? Walang problema, iho. Normal lang yan. Kasi yon ang mga kinakain mo. Doktor, parang hindi normal. Hindi ako komportable. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? I mean, ano ang gusto mong idumi? Yung normal na pagdumi, doktor. Yung tae talaga ang lalabas. Kung ganon ang sitwasyon ng iyong pagdudumi, ang mas mabuti, kumain ka na lang ng tae para tae din ang idudumi mo. Jose, Amerikano pala ang manager dito. Nako, paano ako makakapag-apply nito? Walang problema yan, Juan. Sagutin mo lang ng maayos ang lahat ng kanyang mga tanong. Mabuti pa, Jose, ikaw na lang ang mauna kasi marunong kang mag-English. Ikaw na lang ang mauna, Juan. Huwag kang mag-alala kasi tuturuan kita. O sige, Jose, ano ang sasabihin ko sa manager sa tuwing lalapit na ako sa kanya? Batiin mo lang siya ng, "Hey Joe,
para mapansin ka niya. Pagkatapos, Jose, ano ang sunod kong sasabihin? Maaari ka nang mag-apply. Ano nga ba sa English ang bigyan mo ako ng trabaho? Give me a job. Job, Ayusin mo ang pag-pronounce ng job para matanggap ka. job. Hindi ganon, Juan. Mali yan. Hoy, Jose, huwag mo akong pinagloloko ha. Alam ko na pareho lang yan. Bahala ka. O sige, Jose, lalapit na ako sa manager. O sige, Juan. Sabay tayong lumapit sa manager. Batiin mo na siya. Hey, Joe! Who are they? Ano daw yon, Jose? Nagtatanong siya kung sino daw tayo. Ano ang isasagot ko? Sabihin mo, I am John and he is Joseph. I am John and he is Joseph. What do they need? Jose, ano ang isasagot ko? Mag-apply ka na. Give me a job. Alright, I'll give you a jab. This is it. Aray! Jose, sinuntok ako ng manager. Mali kasi ang sinasabi mo. What did you say? Lagot ka, Jose. Ikaw daw ang isusunod. Takbo, Jose! Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone. Sabihin mo, pauwiin na dito. Pagkatapos tawagan, Nay, babae po ang sumagot. Totoo nga ang kutob ko. Merong sikreto ang tatay mo. Ano ang kanyang sinabi? Ni-record ko po, inay. Ito, pakinggan mo. Sorry, you do not have enough load in your account to make this call. Ray, kamusta bro? Schoolmate pala tayo. Tagal na natin hindi nagkita. Mula nung nagdito na tayo. Kasi, lumipat ka ng school noon. oo nga eh. Bakit parang hindi ka natuwa na nagkita tayo ulit? Hindi nga eh. Eh, bakit naman bro? Natandaan mo pa ba nung grade 1 pa tayo? Lagi mo akong inaasar noon. Ang sabi mo, kamukha ko ang hippopotamus. Eh, oo nga. Pero hindi ka galit noon, di ba? Tumatawa ka pa nga eh. Eh, bakit ngayon ka lang galit sa akin? Kasi, ngayon pa ako nakakita ng hippopotamus. Ang pangit! Anong apelyido mo, iho? Alam nyo na po yun, sister. Lagi nyo po yun hinahawakan, lalo na paggabi, bago matulog. Sus, me. Bayag apelyido mo? Naku po, sister naman. Rosario apelyido ko. Konduktor, pwede po bang mag-CR? Pakihintay lang po ng ilang sandali. Hindi na pwede. Aalis na ang bus paglipas ng 1 minuto. Nako, hindi na ako makapaghintay na dumating sa bahay para doon ako magbawas. Ang mabuti nito, lilipat ako ng upuan. Doon na lang ako uupo sa pinakadulong upuan sa likuran at doon ako magbawas. Sa wakas, nakapagbawas na ako. Mabuti na lang, may nilagay dito na mga newspaper at may nagamit akong pamunas. Naku, ang konduktor, papunta dito sa likuran. Konduktor, bakit po? Di ba tapos na po akong magbayad ng pamasahe? Kukunin ko lang ang mga newspaper na nabili ko kanina. Babasahin ko ang mga ito doon sa front seat. Naku, sana hindi niya makita ang newspaper na ginawa kong pamunas. Hoy, ikaw! Ako po ba ang tinatawag mo, konduktor? Oo, ikaw! Konduktor, bakit po?
Alam ko na tumae ka dyan sa likuran. Ha? Ako tumae? Paano mo nasabi? Huwag ka nang magmamaang-maangan pa. Kitang-kita ko dito sa news na tumae ka. Naku po, hindi ka panipaniwala yan, konduktor. Isipin mo, kanina mo pa nabili ang mga newspaper na yan. Tapos ako, ngayon pa lang sumakay sa bus ninyo. Ba't na inyos na tumae ako? Bro, saan pwede magpagupit ng buhok? Hindi kasi ako sanay dito sa syudad eh. Baybayin mo lang ang daan na yan. Tapos tumawid ka lang ng isang beses, makikita mo na ang barbershop. Maraming salamat bro. Pupunta na ako sa barbershop para magpagupit. Bro, unyot, ba't bumalik ka agad? Hindi ka pa nakapagpagupit ah. Hindi mo ba natunton ang barbershop? Nakita ko na ang barbershop bro. Pero hindi ako pumasok kasi nahihiya ako eh. Bakit ka naman nahihiya bro? Babayaran mo naman sila, di ba? Binasa ko kasi ang signboard nila. Ang nakasulat doon, we cut hair, up and down. Oo nga bro. To story kasi ang barbershop nila. Pwede kang magpagupit sa ground floor, pwede rin sa second floor. Ganun ba bro? Bakit naman? Akala ko kasi gugupitan nila ang buhok sa itaas at na rin sa ibaba. Jose, kailan po nagsimula ang larong hay alay? Nauso ang larong hay alay sa panahon ng Hapones dito sa Pilipinas. Paano po maglaro ng hay alay? Minsan, ang naglalaro niyan ay 2 player. Minsan din, 4 na player. Ang isang player ay maghagis ng bola sa pader. Kapag ito ay tumalbog pabalik, sasaluhin ito ng mga player at ihagis ulit. Jose, bakit hay alay ang tawag sa larong iyan? Ganito kasi yan, Juan. Noong panahon ng Hapones, paboritong laro nila ang hay alay at ang madalas nilang kalaro ay ang mga incheck. Sa araw ng paglalaro ng Hapones at incheck, nagkakataon din na nandoon ang espiya ng Katipunan ng Pilipinas at ito ay nanood sa laro. Dahil sa narinig ng espiya sa mga player na Hapones at incheck, doon nagsimula ang pangalan ng larong hay alay. Ha? Ganun po ba? Ano po ba ang narinig ng espiya sa mga player? Ang unang naghagis ng bola nun ay ang player na Hapones. Ang sinabi ng Hapones sabay hagis, "Hay!" Nang tumalbog ang bola sa pader, sinalubong ito ng player na insek upang saluhin. Ngunit hindi ito nasalo at doon sa ulo ng insek tumama ang bola. Ang sinabi ng insek, "Alay!" Sa isang classroom. Okay class, only Pedro got 98 out of 100. Oh, kaya nyo ba yan? Mabuti pa umuwi na lang kayo at magtanim ng kamote. Ha. Pedro, wag mo silang pagtawanan. Ikaw lang ang nakakuha ng 98, silang lahat perfect. Han, ba't ka umiyak? Han, pinubuli ako ng mga kapitbahay. Mukha raw akong kabayo. Ganun ba? Nakakainis naman. Ba't hindi mo sila sinipa? Sa isang classroom. Juan, late ka na naman. Teacher, late kasi itong relo ko. Ganun ba?
I-advance mo. Pagkatapos i-advance ang relo. Oh, Juan, saan ka pupunta? Uwian na po! Time na! Sa isang taksi. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Driver, paki-off sa radyo. Hindi ako maaaring makinig sa mga music na bawal sa aming relihiyon. Sa panahon kasi ng propita, wala pang radyo at music. Calling suicide of the older generation. What keeps you up at Driver, bakit mo pinahinto itong taxi? Bumaba ka na. Kasi sa panahon ng propeta, wala pang taksi. Mag-abang ka na lang dito ng camel. Han, bili mo ako ng bra. Ito ang brand, oh. O sige, magkano ba yan? 5,000, Han. Ano? 5,000? Ang mahal naman. Huwag ka na lang magbra. Total, maliit naman ang dibdib mo. Aba, ganon. Kung maliit ang dibdib, hindi na lang magsuot ng bra. Kung di pwede ang maliit, ba't ka nagsuot ng brief? Mare, anong nangyari sa'yo? Ba't parang galit na galit ka? Galit ako sa mister ko. Ha? Bakit, Mare? Iba na kasi ang ugali niya. Pag umaandar ang gana, lagi na lang akong binubugbog bago ni romansa. Mare, matitiis mo yan. Ako nga, mas masakit pang ginawa ng mister ko. Ha? Bakit, Mare? Binubugbog ka din? Oo, binubugbog din. Pagkatapos niya akong bugbugin, kapitbahay namin ang niromansa. Father, nagkakasala po ako, pero hindi ko po sinasadya. Bakit sister? Ano ba ang nagawa mo? Nakahawak po ako ng ibon ng isang lalaki. Sister, kailangan mong maghugas ng kamay gamit itong holy water. Father, maaari ba itong imumog? Anong nangyari sa sabon na to? Bakit hindi bumubula? Lo, hindi mo pa binasa ang katawan mo. Hindi pwedeng basain ang katawan ko, Apo. Bakit, Lo? Apo, dapat nating sundin ang instruksyon nakasulat sa lalagyan ng sabon for dry skin. Sinungaling ka? Sabi mo, birhen ka pa. Bakit kagabi? Maluwag na. Kasalanan mo yan. Unang gabi ng ating kasal, nakikipag-inuman ka. Yan tuloy, nang malasing ka, doon ka pumasok sa kwarto ni Lola. Nakita ni Juan ang kanyang teacher na natutulog. Nilapitan niya ito. Natutulog ka, ma'am? Wala. Ano ang ginagawa mo, ma'am? Juan, kinausap ko lang ang Panginoon. Kinabukasan, nakatulog si Juan sa gitna ng klase. Nakita siya ng teacher
Galit na galit ito at tinawag si Juan. Juan, bakit ka natulog sa klase ko? Wala. Wala? Ano ba ang ginagawa mo? Kinausap ko lang ang Panginoon. Tapos, ano ang sinabi ng Panginoon sa'yo? Teacher, ang sabi ng Panginoon, hindi raw kayo nagkausap kahapon. Sa isang museum, pumasok si Pedro, ngunit sa unang art pa lang, nag-react na kaagad ito. Ganito ba ang pinagyayabang nyo? Museum of Modern Art? Unang picture pa lang ang pangit? Excuse me, sir. Hindi picture ang nasa harap mo. Salamin yan. Doktor, kumusta na po ang pakiramdam ng pasyente? Bakit? Kaano-ano mo ba ang pasyente? Doktor, iyan po ang crush ko. Matagal na. Ganun ba? Opo, doktor. Kumusta na po ang pakiramdam niya? Ikinalulungkot ko, iho. Ha? Bakit po, doktor? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya mahal. Sa isang paaralan ay mayroong pagsusulit. Si Pedro ay palaging naniniko sa kanyang katabi. Hudyat ito upang siya ay pakopyahin ng sagot. Ma'am, si Pedro naniniko. Pedro, di mo ba alam na masakit ang maniko? Ma'am, wala akong pakialam kung sumakit ang mani mo. Dok, may problema ako. Bakit? Ano ang naramdaman mo? Tuwing alas 6 ng umaga, ako dumudumi. Araw-araw. Wala akong nakitang problema. Normal ang pagdumi mo. Parang meron, doktor. Bakit? Saan ang problema? Doktor, tuwing alas 7 kasi, ang gising ko. Araw-araw. Isang araw, ang parot ay sumigaw sa 3 madre. Ang mga madre ay nagtataka dahil ang mga kulay na binanggit ng parot ay kulay ng mga panty nila. Kinabukasan, ang parot ay sumigaw na naman. Yellow, white, green. Ang mga madre ay nagtataka ulit dahil iyon din ang kulay ng mga panty nila. Kinabukasan, gustong maisahan ng mga madre ang parot kaya hindi sila nagsuot ng panty. Ang parot ay sumigaw na naman. May kulot, may uban, may kalbo. Isang araw, ang 3 treasure hunters ay nakakita ng isang lampara ng langis sa loob ng isang yungib. Wow! Takuri! Oo nga, Jose. Takuri nga yan. Baka ginto yan, Jose, Pedro. Buksan natin kung may laman. Nang mabuksan ang oil lamp, biglang may lumabas. Huwag kayong matakot mga kaibigan. Ako po ay isang genie. Matagal na akong nakakulong sa lampara ng langis. Dahil kayo ang nagpalabas sa akin. Bawat isa sa inyo ay maaring humiling ng isang bisis. Lahat ng inyong mga kahilingan ay matutupad agad. Ayos yan ah! Oo nga, Jose. Ayusin natin ang ating hiling. Anong gagawin natin? Juan, kung wala kang alam, gumaya ka na lang. Ako ang mauna. O sige, Jose. Ikaw ang mauna. Ang aking kahilingan, gusto kong magkaroon ng maraming pira, sariling bahay at lupa doon sa Amerika.
Matutupad, kaibigan! Biglang nawala si Jose. Oo nga, Pedro. Sigurado, nandoon na yon sa Amerika. May dalawa pang kahilingan. Ako ang sunod, Juan. Ang aking kahilingan, gusto kong magkaroon ng maraming pira, sariling bahay at lupa doon sa Amerika. Matutupad, kaibigan! Oh, Pedro, andito ka din sa Amerika? Oo, Jose. Ginaya ko ang mga kahilingan mo eh. Si Juan, baka dito rin yon. Sigurado ako na hindi yan gagaya sa atin. Hindi yan marunong mag-English eh. Oo nga, walang pinag-aralan eh. Pedro, nakabalik tayo dito sa Yungib. Oo nga, Jose. Bakit kaya? Nandito pa pala si Juan. Hoy Juan, nasaan ang Gine? Umalis na. Matapos niyang tuparin ang tatlong kahilingan natin. Nabudol tayo. Hindi niya tinupad ang mga kahilingan natin. Oo nga, nabudol tayo. Hindi tayo nabudol. Totoong tinupad ng Gine ang mga kahilingan natin. Sigurado ako. Dahil natupad ang kahilingan ko. Ha? Bakit Juan? Ano ang kahilingan mo? Ang hiling ko na pabalikin kayo dito. Pedro, nanood ka ng contest kagabi? Oo, nanood ako. Sino ang nanalo sa contest, Pedro? Pinay ang nanalo Juan, pero nagalit ang mga fans ng Hapunisa. Ha? Bakit naman? Ganito kasi yan Juan, ang tema ng contest, kung sino ang may pinakamabahong underwear ay siyang panalo. Bakit nagalit ang mga fans ng Hapunisa? Ganito ang nangyari Juan, nang tawagin ang unang contestant, umakyat sa entablado ang isang Amerikana at hinubad ang underwear at hinagis sa itaas. Nang mahulog sa lupa, halos hindi makita dahil sa dami ng mga langaw na dumadapo nito. Dahil doon, naghiyawan ang mga tao, panalo na raw ang Amerikana. Nang tawagin naman ang pangalawang contestant, umakyat ang Hapunisa at hinubad ang underwear, hinagis sa itaas. Nagulat ang mga tao dahil halos 3 minutong lumulutang sa himpapawid ang underwear ng Hapunisa bago ito nahulog sa lupa. Ha? Bakit ganon, Pedro? Sinalubong kasi ng napakaraming langaw ang underwear ng Hapunisa kaya natagalan itong nahulog sa lupa. Dahil doon, naghiyawan ang mga fans ng Hapunisa at sigurado na raw na panalo na ang Hapunisa. Pagkatapos, Pedro, anong nangyari? Nang tawagin ang panghuling contestant, umakyat ang Pinay at hinubad ang underwear at hinagis sa itaas. Di nagtagal, nahulog ito sa lupa. Kahit isang langaw, walang dumadapo nito. Dahil doon, nagsigawan ulit ang mga fans ng Hapunisa dahil panalo na raw sila. Anong nangyari, Pedro? Bakit nanalo ang Pinay? May isa kasi sa mga fans ng Pinay ang humarap sa mga judges. Kailangan daw nasuriin kung bakit nawala ang mga langaw. Baka daw may nagsabotahe, naglagay ng mga patay na hayop sa paligid. Dahil doon, tiningnan ng mga judges ang paligid gamit ang teleskopyo at nakita nila na nasa paligid lang pala ang mga langaw. Dahil sa ginawa ng langaw, nagdesisyon ang mga judges na ang panalo ay Pinay. Ha? Bakit naman? Ano ang ginawa ng mga langaw? Nagtakip daw ng ilong.